na si John Aroa. Kumaliw ko! Ayaw mo eh! Baliw! Pahirapan ang pag-rescue sa babaeng yan matapos mahulog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Talisay, Cebu noong Sabado. Ang pinagsakan niya may mga nakausling bakal kaya nagtusok ang kanyang kaliwang balikat. Diha na siya sa kwan, sir. Sa may dahigda na siya sa may sin nasay dito siya sa sin. Kuan og mulihok ko siya adto, kuyaw dito siya nga mahagsa sa ubos. Dahil maselan ang kondisyon, maingat ang mga rescuers sa pag-alali sa biktima. Sinuotan din siya ng oxygen mask para makahinga ng maayos. Kinailangan namang gumamit ng hydraulic cutter para maputol ang bakal. Nang maputol, dahan-dahan siyang binuhat saka isinugod sa ospital. Ayon sa kapatid ng biktima, lasing noon ang biktimang si Bea nang dumating sa kanilang bahay. Sumuka raw ito sa terrace nila at nawala ng balanse. Dahil walang harang, nahulog ang biktima at bumagsak sa nakausling bakal. Nanay nila gubo sa luyo. Kaya kami nainawan sa silong naigking unsa tong gabi madung gubo, sir. Sa ngayon, nasa Cebu South Medical Center pa ang biktima at sumailalim sa operasyon. Nakuha na rin ang bakal na tumusok sa balikat ito. Nadali rin ang esophagus ng biktima kaya nilagyan muna ng tubo ang kanyang lalamunan para makahinga ng maayos. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Patay matapos tagain sa mukha ang isang Belgian national sa Davao de Oro. Ang suspect ang selosong mister ng kasambahay ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent, Bril Montalvo. May taga sa mukha, duguan, at wala ng buhay nang madatnan ang lalaking yan sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Andap, New Bataan sa Davao de Oro noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Mark Ivo Van Kutsem, 78 anyos, isang Belgian national. Ang suspect ang asawa ng kanyang kasambahay na si alias Ricky. Selos ang hinihinalang motibo sa krimen lalo't pinagkakatiwalaan daw ng dayuhan ang kasambahay. Yun po yung naglilinis ng bahay niya. Allegedly, yun po yung main reason, yung motive, jealousy. Ng selos po ang... Agad ang sagawa ng half-person operation ng mga otoridad at nahuli ang suspect. Pero itinanggi niya ang krimen. Kung ako pa'y nagpatay, di nga ako pakitaado ko nila. Makuha ang pumatay, dapat may bigyan sila. Hindi ko talaga magagawa na patay siya, lalo't kaibigan ko siya. Kumpare ko siya dahil hindi siya ng anak ko. Inugo sa akong anak. Ayon naman sa ilang kaanak ng suspect, sadyang seloso ang lalaki. Ito ang inuupahang bahay ng biktima kung saan siya nakitang wala ng buhay dito sa loob. Nasa higit isang taon na ding naninirahan dito ang dayuhan. May asawang Pinay ang dayuhan pero hindi raw ito natulog doon dahil mayroon silang hindi pagkakaunawaan ng dayuhan. Ayon sa pulis, nadatnan ng asawang Pinay na bukas ang pinto sa likod ng bahay at doon tumambad ang wala ng buhay na asawa. Kukunan sana namin siya ng pahayag pero hindi namin siya nadatnan, gayon din ang kasambahay. Na-recover sa crime scene ang mahabang tubo na sinasabing ginamit pamalo sa biktima. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect at mahaharap sa reklamong murder. Nasa punerarya pa ang bangkay ng biktima para sa autopsy. Nakikipag-ugnayan na raw ang imbahana ng Belgium sa pulisya sa nakatakdang pag-uwi ng bangkay sa kanilang bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5 Mindanao.